Hello everyone, welcome back to another video. Naguguluhan ka ba sa nangyari sa buhay mo ngayon? Nagsasawa ka na ba? Pagod ka na ba? Hindi ka nag-iisa, okay? Lahat naman tayo ay nakakaramdam ng ganito. Minsan may mga pangyayaring hindi natin matanggap. Palagi nating iniisip kung bakit nagkaganito. Wala naman tayong ginagawang masama. Dahil sa pag-iisip natin na dapat hindi nangyari sa atin to. Ito ang dahilan kung bakit nagdurusa tayo at naging malungkot. Dahil hindi naman natin makukontrol ang pangyayari. Hindi natin madiktahan na, oops, hindi ka pwede sa akin. Hindi ganun ang buhay. Handa ka man o hindi, biglang susulpot ang matinding problema. Marahil masasabi mo, napakabuti kong tao. Hindi dapat ganito ang nangyari sa akin. Sabi ko nga, ang problema ay hindi namimili ng mabuti o masamang tao. Kahit sino ay tatamaan talaga. Nagtatrabaho ako ng maayos, pero bakit wala pa rin akong pera? Wala kang pera kasi hindi mo binudget ng maayos ang pera mo. Dapat i-apply mo rin ang work smart sa buhay mo. Hindi lang work hard. Mahal ko naman siya at ibinigay ko ang lahat sa kanya. Pero iniwan niya pa rin ako. Minsan ganun kabrutal ang love story. Kung sino pa ang nagmahal ng tunay, siya pa ang iiwan. Imbis na kumapit ka kung ano ang sa tingin mo ay dapat mangyari, matuto kang tanggapin ang mga nangyari kahit masakit, kahit mapait. Siguradong maiibsan ang negatibo mong nararamdaman at kasali na ang kalungkutan doon. You have the freedom and the power to step into something new, to make new choices. Huwag kang tumambay sa negatibong emosyon. Heto na ang 10 bagay na kailangan mong maunawaan. Number 1. Huwag mong takasan ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap sa nangyari ay pagtakas sa sitwasyon o pagtakas sa negatibong emosyon. Remember this, emotions are not a bad thing. Hindi dapat binaliwala ang ating emosyon. Kung ini-encourage ka ng iba na iwasan ng emosyon, mali po ang payo na yan. Because if you avoid it, it weighs you down everywhere you go until the burden becomes unbearable. Minsan maririnig mo ito sa mga tao. Sasabihin nila, bakit sobra mong emotional? Ang OA mo naman. Bawal ang emotional sa lugar na to. Hindi ka dapat malungkot sa mga nangyari. Yan ay maling mga payo na naririnig mo. Emotions are simply as they are. Nagiging negatibo lang ito kung kinimkim natin at tinatambayan natin ito. Emotions, when given space, simply pass through us. When emotions are given freedom to move, they do not last. Kung iwas ka lang ng iwas sa iyong emosyon, hindi naman yan mawawala. May mga taong umaastang masaya, pero hindi naman talaga. Kinimkim nila ang kalungkutan, and that creates negativity, and even disease. Kaya may mga taong nalulungkot na hindi nila alam kung bakit. Pero ang totoo, dahil yun sa negatibong emosyon na kanilang binitbit araw-araw. Allowing yourself to feel and express your emotions is a basic human need. To deny your feelings is to deny yourself of life. Normal lang na may mangyayaring maganda, at normal lang din na may masamang mangyayari. That is a totally normal part of the human experience. Pero nakakalungkot lang, ayaw ng mga tao na makakaranas ng kalungkutan. Naghahabol sila ng kaligayahan. Gusto nila na masaya lang sila palagi. Pero hindi mangyayari yon. Imposibleng maging masaya ka palagi. Kahit ayaw na ayaw mo man, makakaranas ka talaga ng heartbreak, kalungkutan, sakit, at lahat ng negatibong emosyon. Pero okay lang yon. Sobra pa yon sa okay. Nakakatulong naman ang negatibong emosyon dahil malalaman natin na may kailangan tayong baguhin sa ating buhay. They are a signpost on your life's journey to creating the kind of life you want and nurturing happiness in your life. Feel the emotions that you need to feel and then let them go. Number 2, hindi lahat kontrolado mo. Ibig sabihin, tanggapin mo ang ikot ng buhay. Walang katiyakan ng buhay. Maliit man ang pangyayari o malaking trahedya, wala tayong kontrol sa mga yon. Kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan ito, mag-generate lang ito ng stress at anxiety. Always remember that there is no guarantee that nothing bad will happen. But the only choice that you will have is how you respond to the situation. Halimbawa, tinawagan ka ng boss mo at pinapunta ka sa office niya. Tapos tatanggalin ka na pala sa kumpanya. Siyempre alam ko na masasaktan ka. Malulungkot, matatakot mawala ng trabaho. Magagalit ka na rin. Halo-halong emosyon ang mararamdaman mo. Pero hindi mo naman kontrolado ang pangyayari niyan. Nagtatrabaho ka lang naman. Ang tanging magagawa mo lang ay kung paano ka tumugon
sa sitwasyon na yan. Kung negatibo ang reaksyon mo, makakatulong ba yan sa'yo? Maibabalik mo ba ang iyong trabaho kung magwawala ka? Ang mas masaklap, mas lalong magagalit pa ang boss mo sa'yo. Embrace what life throws at you. Life is precious, and although it's scary that we can't control everything about it, it is the truth. Allow life to happen, and everything will fall into place. After all, everything will be okay in the end. And if it's not okay, it's not the end. Number 3, magbabago ang lahat. Tanggapin mo ang katotohanan yan. Minsan ang taong nagmamahal sa'yo ngayon ay hindi ka na mahal bukas. Totoo yan, kaya tanggapin mo na walang mananatiling pareho sa mundong ito. Change is constant. Sige nga, may alam ka bang isang bagay na hindi nagbabago? O hindi nasisira? O hindi naluluma? Wala. Diyos lang ang hindi nagbabago. Everything changes in one way or another over time. Pati mindset natin ay nagbabago. Nagkakaedad rin tayo. Kahit mga pananim ay tumutubo. When you allow this process to occur, you not only allow something phenomenal to occur, you also allow the cycle of life to take place. As it is supposed to be. Sabi nga nila, sakyan mo lang ang alon ng buhay. Pero kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, pwede ka namang humingi ng tulong. Hindi ko naman sinasabi na deserve mong makaranas ng terribleng sitwasyon. Lahat naman tayo ay makakaranas ng mapait na sitwasyon, mabuti ka man o masamang tao. Pero huwag tayong magpapakabiktima na lang. Kailangan nating lumaban. Number 4. Walang tao o bagay ang perpekto. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo na konti pa lang ang natutunan mo sa buhay. Tanggapin mo na magkaiba tayo ng paniniwala. Tanggapin mo lahat ng ating kaibahan. Understand the nature of people and things. Observe the difference and strength you see in others. It could be a difference you noticed emotionally, mentally, or spiritually. Huwag mong husgahan ang mga tao o bagay o pangyayari. Lalong huwag mong husgahan ang sarili mo. Dahil magkakamali naman tayong lahat. Magbabago tayo. Number 5, huwag kang umasa ng sobra. Huwag kang umasa na lahat ng tao ay gagawa ng kabutihan sa'yo. Huwag kang umasa na lahat ng pangyayari ay maganda. Dahil hindi mangyayari ang inaasahan mo. Ang resulta, hindi ka makukontento sa buhay. Hindi ka na rin magiging masaya. Madisappoint ka, ma-frustrate ka na, at magagalit ka na rin. Sa sobrang pagdikit mo sa expectations mo, hindi mo na rin napapansin ang realidad. Halimbawa, umaasa ka na smooth ang daloy ng relasyon ninyo. Hindi yan mangyayari. Everything has flaws. Every person has flaws. Sometimes people do malicious things for negative reasons, like greed or power. On the other hand, sometimes people do insensitive things, not because they are malicious, but because they are human, and sometimes make bad decisions. Kahit ikaw ay may nagawa ka na rin hindi kaya-aya. Di ba? Sa kaka-expect natin, natatrap na pala tayo sa ilusyon. Halimbawa, estudyante, nag-aaral siya ng maigi bago mag-exam. Umaasa siya ng sobra, napapasa siya dahil nag-aral siya eh. Nag-review siya. Paano kung negatibo ang resulta sa kanyang exam? Obviously, he gets depressed. Kung ayaw mong ma-disappoint sa resulta ng kahit ano, huwag kang umasa. We definitely assume a pre-result in our minds and hope that result should be similar. But when they are slightly changed, it really affects us. Because our brain believed on our assumptions as it had reasons. Tanggapin mo na lang na lahat ng bagay ay posibleng magdudulot ng negatibong pangyayari. Huwag kang mag-ilusyon. Walang sitwasyon ang puro nakakatuwa. Walang sitwasyon ang palaging maayos. Walang resulta ang mahuhulaan natin. The only thing you can control is how you respond to the situation once it's there. Isa din ako sa mga naniniwala na kung hindi ka masyadong nag-i-expect, magugulat ka na lang sa magandang resulta. Number 6. Mag-focus ka sa ngayon. Madali mong matanggap ang sitwasyon kung nakapokus ka sa ngayon. Huwag mong pangunahan ang bukas. Huwag kang manatili sa nakaraan. Matatanggap mo ang nangyari sa nakaraan kung pupulutin mo ang mga aral na nakukuha mo doon. We mostly remember the past due to our bitter experiences. However, we must realize that no one can change the past. Hence, the best way is to learn the right lessons from our past and move ahead. Madali mo ring matanggap ang resulta sa hinaharap kung natuto kang magsikap ngayon. Ito ang good news. Ikaw ang arkitekto ng iyong kinabukasan. Lalawak ang karunungan mo kung matuto ka sa mga nagawa sa nakaraan. Ang mga natutunan mo sa nakaraan ay magagamit mo ngayon. If you're doing the right things in the present, you have already started making a great future for yourself. Hindi lang basta nanonood ka lang. Dapat umaksyon ka. Gamitin mo ang natutunan mo. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future.
Make your own hope. Make your own love. To be mindful is to come back to the present, to deal with what's here in this present moment. It helps with acceptance because you're distancing yourself from those overwhelming past and future emotions that can distort your present. Number 7, lilipas din ito. Gawin mo yung mantra, ang mabuti at masamang pangyayari ay lilipas din yan. Yan ang kagandahan ng buhay. Walang mananatiling pareho sa mundong ito. Nagmahal ka ngayon, bukas hindi na. Nalungkot ka ngayon, bukas masaya ka na. Buhay ka ngayon, bukas wala ka na. Ganun ang cycle ng buhay. Lahat ay lilipas. May darating na namang bago. Ang hawak mong kagamitan ngayon, lilipas din yan. From that I mean, we have to be strong enough to seek the insight to understand this simple fact that except God, nothing is permanent in this universe. Uulitin ko, walang tao, walang kaganapan, walang aksyon, walang consequences ang mananatili magpakailanman. They have to pass gradually because they need to complete a specific type of cycle. Mas madaling sumaya at makontento kapag na-appreciate mo kung ano ang nangyari ngayon bago pa ito lumisan. Number 8, huwag mong sisihin ang Diyos. Tandaan mo, hindi porket napakamakapangyarihan ng Diyos at siya ang may lalang ng lahat ng bagay, siya na ang may kagagawan sa lahat ng nangyayari sa mundo, pati na sa lahat ng kasamaan. Pero ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tunay na Diyos? Basahin natin ang iilang mga teksto. Unahin natin ang awit 145:17. Ang Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang daan at tapat sa lahat ng ginagawa niya. Sa Deuteronomio 32:4, dahil lahat ng ginagawa niya ay makatarungan. Isang Diyos na tapat at hindi kailanman magiging tiwali. Matuwid at tapat siya. Santiago 5:11, itinuturing nating maligaya ang mga nakapagtiis. Nalaman ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at kung paano siya pinagpala ng Diyos ng bandang huli. At nakita ninyo na ang Diyos ay napakamapagmahal at maawain. Hindi ang Diyos ang may kagagawan ng masasamang bagay. Pero inuudyukan ba niya ang mga tao na gumawa ng masama? Hindi. Sinasabi ng Biblia sa Santiago 1:13, kapag dumaranas ng pagsubok, huwag sabihin ninuman, sinusubok ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama at hindi rin niya sinusubok ang sinuman na gumawa ng masama. Hindi sinusubok o inuudyukan ng Diyos ang sinuman na gumawa ng masama ni manggagaling man sa kanyang masasamang bagay. Kaya sino o ano ang pinagmumulan ng masasamang bagay? Ang dating tapat na anghel ng Diyos, si Satanas na Diablo. Hindi siya nanindigan sa katotohanan at nagdala ng kasalanan sa sanlibutan. Siya ang pasimuno ng rebelyon sa halamanan ng Eden. Tinawag siya ni Jesucristo na isa na balakyot at tagapamahala ng sanlibutan. Sa pangkalahatan, sinusunod ng tao si Satanas. Nagpapadala sila sa kanyang paghihikayat na ipagwalang bahala ang mga pamantayan ng Diyos. Basahin natin ang unang Juan 5:19. Alam ninyo na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. May iba pang espiritong nilalang na naging masama at sumama kay Satanas. Binanggit ng Biblia na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ang nagliligaw sa buong tinatahanang lupa na nagdulot ng kaabahan sa lupa. Kaya si Satanas na Diablo ang pangunahing dapat sisihin sa labis na kasamaan. Malinaw na walang kasalanan ng Diyos sa masasamang bagay na nangyayari sa tao. Hindi sa kanya galing ang pagdurusa. Kaya ngayon, tanggapin mo ang katotohanan ito upang hindi mo nasisihan ng Diyos sa masasamang nangyari sa'yo. Number 9, mapapatawad mo pero hindi mo malilimutan. Tanggapin mo ang katotohanan yan. Hindi porket pinatawad mo ng isang tao, ay makakalimutan mo na rin ang nagawa niya. Ibig kong sabihin, dapat matuto ka rin dumistansya sa kanya, lalo na kapag traumatic ang nagawa niya sa'yo. Kailangan mong matuto. May karapatan kang lumayo para hindi na maulit ang nangyari. Ganito lang yon. Kapag may nasirang gamit o nabasag, ma-repair mo man, ma-fix mo man, pero may marka pa rin nananatili doon. Similarly, if somebody cheats, deceives, hurts, or lies to you in any capacity, big or small, mahihirapan ka ng magtiwala sa taong ito. Mapapatawad mo man ang taong yon, pero dapat sabihin mo sa kanya na hindi mo makakalimutan ang nangyari para masigurado mo na hindi niya uulitin pa. Pero hindi ko naman sinasabi na kimkimin mo ang negatibong nangyari. Bitawan mo yon, pero kahit anong gawin mo, nakatatak na yon sa isip mo. Kaya hindi ako naniniwala sa forgive and forget na yan. Mas naniniwala pa ako na tunay kang nagpatawad pero hindi mo naman makakalimutan ang nangyari sa'yo. And at the same time, walang grudges na kinimkim. Number 10, sanayin mong tanggapin ang katotohanan. Mas mabuti pang saktan ka ng katotohanan para naman matauhan ka. Para naman hindi ka na mag-i-illusion pa. Make a regular effort
to practice acceptance in your life. Siguradong sasaya ka. The sooner you accept life for what it is, the happier you will be. 31 years old na ako at marami na akong pinagdadaanan sa buhay na sobrang mapait. Marami na rin ako natutunan at inilista ko yun lahat gaya ng here and now. Ibig sabihin na dapat mag-focus lang tayo sa araw na ito. Sa kasalukuyan natin, small and simple. Ibig sabihin na huwag maging arugante, huwag mangungontrol, huwag gumastos ng higit pa sa kinikita mo, huwag magpa-impress. Just be yourself, slow and steady. Ibig sabihin, hindi bayan ng mabagal, basta't hindi lang huminto sa ating paglalakbay. Makakarating din tayo doon, mindful and grateful. Ibig sabihin, dapat focus ang atensyon mo sa bawat panahon. Kung nagbubulag-bulagan ka lang, kung nagbibingihan ka lang, marami kang makaligtaan sa mundo. The beauty of nature will be lost on you. Kaya manatiling mapanuri at mapagmatsyag at magpasalamat sa mga bagay na nasa mga kamay mo na. And of course, some things are greater than others. Some things you won't be able to just accept and let flow past you. Ayos lang yan. Parte yan ng ating buhay. Yan ang mga natutunan ko sa buhay.